What if ang napuntahan mong karinderya ay karinderya pala ng mga aswang? Kakain ka pa rin ba? Ako nga pala si Rainy Esmael. Taga Caloocan City ako. You can call me Irie. Medyo familiar ba ang name ko? Yes, kasi food vlogger ako. Meron na din akong 50k followers sa TikTok. At tuwang-tuwa ang mga followers ko sa content ko. Kasi syempre, lagi akong nakakakain sa mga mamahaling restaurants at ng mga masasarap na pagkain. Yung tipong maglalaway ka talaga sa sarap. At syempre ang mga Pinoy, mahilig kumain. Kaya madami ako laging views. Isang privilege ng food vlogger ang kumain ng libre dahil sa mga invites ng mga restaurants. Minsan naman, discounted ang pagkain namin kung hindi libre. Ang sarap ng buhay ko. Kaso, isang alaala na lang ito. Ngayon, nandito ako sa isang karinderya sa isang isla. Isolated and uninhabited island siya. Nasa Tumagin Island sa Iloilo ako. Ngunit mali ang description sa lugar na ito. Merong tao at may konting kubo dito. Nakatali ako ngayon at napapaligiran ng mga cannibals. Takot na takot ako. Hindi ko maisip na may mga ganitong nilalang. At hinahanda na nila ang mga recados para lutuin ako. Inuna na nilang kainin ng boyfriend kong si Joshua. Masakit makita na kinain sa harapan mo ang taong minamahal mo. At ako naman ang susunod nilang pagpapiestahan. Ang leader ng mga cannibal na ito ay si Toto. Paano nga ba ako napunta sa sitwasyon na ito? Magsimula tayo sa umpisa. Noong April 1, 2024, nasa may isang sikat na parisan ako. Madaming vloggers ang gustong mag-review ng parisan na ito. Celebrity kasi ang may-ari. Maganda ang backstory niya. From rags to riches. At ngayon, trending na trending siya. Ang pangalan niya ay Aling Cathy. Lagi siyang laman ng balita at ng social media. Kaya gustong-gusto ng mga vloggers na makisabay sa trend na ito. Basta lumabas siya sa video ng mga vloggers, tiyak, madaming views. Very welcoming naman si Aling Cathy sa vloggers. Pero sa paningin ko, parang inaabuso na lang siya at ginagamit ng mga vloggers na ito. Kung ganito pala, bakit ako nandito? Gusto ko bang sumikat? Hindi. Kasi nga, madami na akong followers. Gusto ko lang talagang matikman ang pares niya. Kung hype lang ba talaga o hindi. Pero sa loob-loob ko, syempre, gusto ko din ng maraming views. Pagkatapos kong kumain at ma-interview si Aling Cathy, nakita ko ang mga sikat na food vloggers. Si Jake Maglapit, Dennis Martinez, at si Romeo Diaz. Nasa milyon na ang followers nila. Syempre, feeling sikat ako kaya lumapit ako at trinay kong mag-join sa conversation nila. Nagbida-bida ako konti. Pero sa itsura nila, parang na-judge na ako. Naramdaman ko na I don't belong at dahil dito, I decided to shut up at makinig na lang sa usapan nila. At bigla nilang pinag-usapan ang pinakamasarap daw na kambingan o karinderya sa buong Pilipinas. Nagtalo-talo sila kung ano ang pinakamasarap. Hindi ako makarelate kasi di ako kumakain ng ganun. After a few minutes, parang nag-agree silang lahat na ang the best karinderya ay sa Tumagin Island sa Iloilo. Sinearch ko ito sa Google at nalamang isolated and uninhabited island siya. Paano kaya magkakaroon ng karinderya doon? Kaya tinanong ko ito sa kanila. Sabi nila, for tourists siya. Kaya pwede namang dalawin ng isla. Nakikater naman daw sila sa mga turista. May isang kubo daw doon na kambingan lang. Sabi ko, ang weird naman at parang nakakatakot. Parang di rin ako naniniwala na safe kumain dito. Pero sabi nila na itry ko daw. They serve the best adobo at afritada in the whole Philippines. Sinabi ko na lang na itatry ko pag may time. Habang naglalakad ako palayo, sabay-sabay nagtawanan ng tatlo. Parang pinagtatawanan ata nila ako. Kaya medyo apektado ako dito. Pagka-uwi sa bahay, nag-e-edit na ako ng pang-content ko. Pero hindi mawala sa isip ko ang sinasabi nilang best karinderya. Kaya chinek ko sa TikTok. Pero wala akong makitang content for Tumagin Island na karinderya. Tiningnan ko din ang mga videos ng mga sikat na vloggers na yon. At wala naman silang nagawang content about doon. Ang weird naman. Baka niloloko lang ako at pinagtitirpan ng mga yon. Gayunpaman, di pa rin mawala sa isip ko ang islang ito at ang pagkain nila. What if totoo nga ang sinasabi nila?
Na-curious tuloy ako lalo. Pupuntahan kaya ni Irie ang islang ito? Ano kaya ang naghihintay sa kanya sa islang ito? Kung gusto mong marinig ang buong kwento, hanapin lang ang storya na to sa podcast namin. Buksan mo lang ang Spotify at pumunta sa podcast section. Sa podcast section, hanapin mo lang kami, Book of Bad Ideas. At makikita nyo na ang latest episode namin na Karinderya ng mga Aswang. Don't forget to rate us and follow us also para updated kayo sa mahahaba naming kwento sa Spotify.